ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nasa mabuting kalagayan si Leilani. Abangan natin sa prinsesa ng City Jail. Galit na galit si Xavier kay Charlene dahil pinagbibintangan niyang si Charlene ang may pakana kung bakit nawawala ang nanay niya sa ospital. Iniisip niyang kapag ginawa ni Charlene yon ay para wala nang tetestigo laban sa kanya. Akala niya pinakidnap ni Charlene si Leilani para makalaya siya. Malaki naman ang pagtataka ni Charlene. Nagulat siya nang malaman niyang nawawala pala si Leilani. Wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Leilani, pero hindi naman naniniwala si Xavier sa paliwanag ni Charlene. Sobra ang galit niya hanggang pigilan na siya ng kaibigan dahil nakakaistorbo na rin sila sa ibang tao sa paligid nila. Umalis na lang si Charlene para makaiwas. Sinabi niyang kung wala namang ibang sasabihin si Xavier at hindi siya makikinig sa paliwanag niya, ay mabuti pang umalis na lang si Charlene. Napansin sila ni Princess. Napatingin si Princess kay Charlene nung nag-walk out ito. Nilapitan naman ni Princess si Xavier. Pinakalma ni Princess si Xavier at tinanong ang dahilan kung bakit siya nagagalit kay Charlene. Nagulat si Princess sa kwento ni Xavier na nawawala si Leilani. Hindi siya makapagsalita nung una. Nagtataka naman si Princess bakit si Charlene ang kinakausap at tinatanong ni Xavier. Samantalang nakakulong naman si Charlene. Ano ang kinalaman ni Charlene sa pagkawala ni Leilani? Ipinaliwanag ni Xavier at malakas ang kutob niya na may kasalanan itong si Charlene sa pagkawala ng nanay niya. Dahil sa pagkakaalam niya, si Charlene naman ang may galit sa nanay niya. Si Charlene nga ang dahilan ng pagkakasaksak kay Leilani. Nagtanong si Princess kung nagtanong na ba sa iba si Xavier o nireport na ba ang mga ito sa pulis. Tumango si Xavier. Sinabi niya na desperado na siyang mahanap ang nanay niya. Gusto na niyang makita ang nanay niya at nag-aalala na rin siya sa kalagayan ng nanay dahil nakakomatose pa ito. Si Charlene lang naman ang alam ni Xavier na posibleng gumawa nito. Hindi naman naniniwala si Princess. Para sa kanya, hindi magagawa ni Charlene ang binibintang ni Xavier sa kanya dahil wala namang paraan si Charlene na makipag-usap o may kontak sa labas para ipakidnap si Leilani. Kaya napaka-imposible ng binibintang ni Xavier kay Charlene. Nakatitig ng masama si Xavier kay Princess. Iba ang dating ng mga sinabi ni Princess sa kanya. Pakiramdam ni Xavier, pinagtatanggol ni Princess ang taong nagtangka sa buhay ng nanay niya. Hindi niya matanggap kaya tinaasan ni Xavier si Princess ng boses at kinastigo na kakampihan ba ni Princess si Charlene? Ayaw na niyang marinig pa ang mga susunod na sasabihin ni Princess. Tumayo na si Xavier at nag-walk out. Tinatawag ni Princess si Xavier para magpaliwanag ng kanyang opinyon. Pero hindi na siya pinakinggan pa ni Xavier. Nagalit na ng tuluyan si Xavier kay Princess. Sa kabilang banda, alam ni Libby kung paano nalulungkot si Xavier dahil sa pagkawala ng nanay nito. Pagkakataon na niya ito para damayan si Xavier. Naisip niyang puntahan si Xavier sa bahay nito para pakalmahin at alagaan. Hindi nga nagkamali si Libby. Inabutan niya si Xavier sa bahay nito. Malalim ang iniisip. Halatang malungkot at nag-aalala para kay Leilani. Nilapitan na agad ni Libby si Xavier. Kinampihan ni Libby si Xavier. Sinabi ni Libby, alam niyang suspect ang mami niya sa pagkawala ng mami ni Xavier. At kung wala man kasalanan ang mami ni Libby, kailangan pa rin siyang maparusahan dahil siya pa rin ang dahilan kung bakit nasaksak si Leilani. Napatingin naman si Xavier kay Libby. Pakiramdam niya, panatag ang loob niya dahil may isang tao ang kumakampi sa kanya. Dinalaw naman sa kulungan ni Attorney Adrian si Charlene. Hindi na napigilan ni Charlene ang pagkukwento na sinugod siya rito ni Xavier
dahil sa nawawala raw si Leilani at siya ang pinagbibintangan. Bakit naman sa lahat ng tao ay siya pa ang pinagbibintangan? Gusto nga ni Shirley na mabuhay si Leilani dahil si Leilani ang makakapagpatunay na wala siyang kasalanan. Sinagot naman ni Attorney Adrian na may kabutihan ang pagkakawala ni Leilani sa kasong kinakaharap ni Shirley. Nagtataka si Shirley. Interesado siya na mapagaan ang kaso at mapabilis ang paglaya niya. Hihina ang kaso laban kay Shirley at maaari itong madismiss. Samantala, kabado naman ang kaibigan ni Divina na si Jenny. Natatakot siya na hanggat hindi nahahanap si Leilani, delikado silang ma-expose. Ayaw ni Jenny na mahuli at makulong. Pinakalman naman ni Divina ang kaibigan. Dahil nakahanda naman si Divina, kumuha siya ng investigador para tutukan ang kaso ni Leilani. Huwag mag-alala si Jenny dahil sila mismo ang unang makakahanap kay Leilani. Sa ngayon, gustong samantalahin ni Divina ang pagkakataon para maagaw niya si Raymond kay Charlene. Nagsisimula na ang lamat sa pagtitiwala ni Raymond kay Charlene dahil sa selos nito kay Attorney Adrian. Ito na ang pagkakataon ni Divina na basagin ang naglalamat na relasyon ni na Charlene at Raymond. Eksena siya para tuluyan ng magkahiwalay ang mag-asawa. Isang araw, biglang naisip ni Raymond na dalawin si Charlene. Kakalimutan muna niya ang pagtatampo niya kay Charlene. Pero sakto sa pagdalaw niya ay naaktuhan niyang dumalaw rin pala si Attorney Adrian kay Charlene. Umakyat ang dugo ni Raymond. Galit na galit siya dahil sa selos. Naging makitid ang isip niya. Pinag-isipan niya ng masama si Charlene. Ito ba ang dahilan kung bakit nagpalit si Charlene ng abogado? Nagulat naman si Charlene sa biglaang pagsulpot ni Raymond. Halos pagalitan ni Raymond si Charlene hanggang sa umawat na si Attorney Adrian. Pero nanaig ang selos ni Raymond. Ayaw niyang magpatawag ng pare kay Attorney Adrian. Pinaghihinalaan niya ang dalawa. Huwag siyang matawag na pare dahil alam niyang matagal nang inaahas ni Attorney Adrian si Charlene na asawa niya. Nagpaliwanag naman si Attorney Adrian. Sinabi niyang abogado siya ni Charlene. Wala siyang ibang concern kundi ang mapalaya ang asawa nito. Pero sarado ang isip ni Raymond. Inakusahan niya si Attorney Adrian na hindi siya concern sa pagpapalaya, kundi para maituloy ang affair nila ng asawa niya. Nagalit rin si Charlene sa maling paratang sa kanya ni Raymond. Pinapatigil niya si Raymond. Ganon rin si Attorney Adrian. Pinapakalma niya si Raymond dahil kung ano-ano ang iniisip nito sa kanila ni Charlene. Hanggang sa kakulitan at pagsiselos ni Raymond ay hindi na niya napigilan. Nasuntok na niya si Attorney Adrian. Nagsimula na ang kaguluhan sa kanila. Nakita rin sila ni Princess. Nagulat ang mga preso rito dahil sa suntukan na gaganap sa pagitan ni na Raymond at Attorney Adrian. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Prinsesa ng City Jail. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.